It is indeed a blessing to gather with you all, and I'm excited actually dahil this coming weeks magiging busy ako. Ito na siguro yung isa sa pinakamagiging busy ko sa buong buhay ko. Anyways, after service, I'll be going directly to Higher Rock. I'll be teaching again part 2 of presuppositions of biblical counseling. After that, I'll be going to the airport, picking up Dr. Andrew Rogers, have dinner with him. Tomorrow, I'll start early, picking him up sa hotel niya, start our 2 weeks advanced biblical counseling teaching then. So, tomorrow will be from 9 to 9 ako sa Higher Rock. So, and then in the coming days, 8 to 5 palagi. So, please do pray for my strength na makayanan ko ang lahat ng yun dahil may requirements pa ako sa school ko. Tapos may bagong requirements for the new uh, counseling teachings ulit. So parang doble-doble na. Sabi nga sa akin ni Brother Vance, kung hindi ka pa maging magna niyan, ewan ko na lang kung hindi pa. So, but the Lord has been so good and please do pray for me. Medyo dire-diretso po ito. And then next 2 weeks from now, birthday naman ng mama ko. So, dami ko pang ipiprepare. Ako kasi may hawak ng program din, teaching din, gospel sharing din. So, medyo marami po. So, but all of those are blessings from the Lord and it just came into my lap. And at next Sunday is also a blessed Sunday for all of us. We will have one of the speakers in Teya na magtuturo sa biblical counseling. He will be here with us, Dr. Kent Langham. So meron po tayong first foreigner to, no? First foreigner speaker natin. Or meron na yata noon. Si Pastor Morris. Yeah, pero hindi naman siya nag-preach ng Sunday. So this is the first one. We'll have our breakfast fellowship next Sunday. We'll start at 8. We will be arriving here at around maybe before 9. So please do pray for me. Excited po ako. I'll be picking him up this coming Friday, 9 p.m. din sa airport. So medyo dire-diretso din po siya. And so, ayun, please be ready for that. And I pray that all of you will be here sa ating breakfast fellowship so that you may be able to meet him, talk to him. Just be ready with your English vocabulary. So medyo mag-ipon-ipon na kayo ngayon, magbasa-basa kayo ng konting dictionary para at least makapag-communicate po kayo sa kanya. Hindi po niya kayo maintindihan kung magtatagalog po kayo. It's his first time here in the Philippines. Okay, let us pray. Thank you, Lord God, once again for your goodness sa inyo pong pag-allow na kami po muli ay magkasama-sama ngayong umagang ito upang mag-aral ng inyong salita at aming dalangin lamang ang inyong pong patnubay na masigit ka po naming makilala. Nawa kayo lamang po ang siyang maluwalhati at maitaas, Panginoon, na sa aming pag-aaral. This we pray in Jesus' name. Amen. Okay. Ang title po ng ating pag-aaral this morning is The Generation That Would Not Listen. Kung inyong iisipin ang inyong history patungkol sa inyong pananampalataya, ano-ano mga bagay kaya na inyong maaalala? Okay, throughout the years. Ako, I'm turning 49 this year. Siyempre, habang binabalikan ko po yun, medyo mahaba na rin po. Okay? Hindi ko sure kung inyong naisip na ang bagay na ito. Pero siguro bilang isang pastor, aking tinignan ang naging daan kung paano ang Diyos ay kumilos sa aking buhay at tunay ko siyang makilala. Lumaki ako sa Catholic faith. Pinanganak ako 1977, hindi po 1950s. Baka yun yung isipin ninyo dahil sa aking puting buhok. Kinalakihan ko ang magkaroon ng mga rebulto sa aming tahanan at lalo na sa bahay ng lola ko na nasa tabi ng aming bahay. Tinuruan ako mag-rosary, lumuhod sa rebulto ni Mary, sumama sa procession, paano mag-sign of the cross, gamitin ang holy water pagpasok sa simbahan at marami pang ibang patungkol sa pananampalatayang Katoliko. 1986, sa pagkakalahad ng nanay ko, ito ang taon na siya ay na-introduce sa born-again Christianity. Sa pagkakataong ito, lahat ng itinuro sa akin ay biglang nabago. Isipin nyo lang, bata ka, pinalaki kang ganito, and then all of a sudden, after 9 years, biglang nawala na po ang lahat ng mga tinuro sa akin. So, tinapon ng lahat ng paniniwala sa Catholicism
At ito ay napalitan ng Sunday service na puno ng awitan at ibang pamamaraan ng pagtuturo ng salita ng Diyos. May Sunday school para sa mga bata, habang ang mga magulang ay nasa malaking lugar at nakikinig sa isang pastor. Maraming nabago sa nakagawian na, nawala ang mga santo, nawala ang sign of the cross, nawala ang mga rosary at marami pang iba. Bilang bata, hindi ko naintindihan pero nagkaroon na ng Bible sa aming bahay. May mga kwento na patungkol kay Jesus na pambata at may pananalangin na hindi pa ulit-ulit. 1998, na-introduce naman kami sa High Rock Christian Church. Dito na nagsimula ang marinig ang tunay na gospel, ang panawagan na sa makasalanan at pag-asang hatid ni Kristo Jesus. Dito na na-introduce ang doctrines of grace, five solas, ang repentance na hindi nakabase sa sinner's prayer. Dito na na-introduce ang expository preaching kung saan aking napakinggan ang pag-aaral talaga ng salita ng Diyos. At dito ko tunay na masasabi na ako ay naging isang tunay na tagasunod ni Jesus. Bakit ko to ikinikwento? Dahil sa aking pag-aaral ng ating passage ngayon, si Jesus ay nagtanong sa verse 31, "To what then shall I compare the people of this generation and what are they like?" May dalawang importanteng tao nung panahon ni Jesus na naghayag ng salita ng Diyos. Una si John the Baptist na siyang naghanda ng daan para sa Messiah o kay Jesus. Hinayag niya si Jesus at ang daan ng kaharian ng Diyos sa pagtawag sa mga tao na magsisi. Si Jesus din ay may mensahe sa lahat ng tao at sila din ay tinatawag na manampalataya sa Kanya upang sila ay maligtas. Pero ano ang naging tugon ng mga tao ng rehenerasyon na iyon? Marami ang tumalikod sa panawagan ng pagsisisi at kaligtasan dahil may sarili silang pananaw kung ano ang kaligtasan at sila ay tumalikod sa plano ng Diyos para sa kanila. Marami din, in some way, ang tumugon ng may pananampalataya at naligtas. Kanilang kinilala ang plano ng Diyos at ang pangako ng Diyos sa kaligtasan. Ito ay biyaya lamang, hindi dahil mas matalino o mabuti sila, kundi pagkilos ng Diyos sa puso ng tao sa bawat nanampalataya kay Jesus. Ngayon sa ating generation, maaari kong masabi in some way na maganda po yung ating generation din. Okay? Dahil mas naaral na ang salita ng Diyos at mas naihahayag na sa lahat kung sino si Jesus at ang pag-asang hatid niya sa mga makasalanan. Pero ang pagtugon ng tao ay parehas pa rin. Maraming tumatalikod, pero marami din ang tunay na nananampalataya. Pero paano sa ating church? Ang mahalaga na inyong bigyang tuon muli ay ang panawagan ni Jesus ng kaligtasan dahil ito ang kanyang tuon para sa lahat. So from the church before, nung nagturo si Jesus, hanggang ngayon wala pong pagbabago sa message. At mahalaga na makita po natin yung bagay na ito. Ito din ang patuloy na tuon ng ating church, na ihayag patuloy ang mensahe ng kaligtasan, ating patuloy na kinikilala ang kaligtasang hatid ni Jesus at nawa sa umagang ito, hindi lamang ninyo pakinggan ang panawagan, kundi tunay kayong tumugon ng may pananampalataya kay Jesus na base sa kanyang salita at hindi base sa inyong kakayanan na unawain ito. Ibig sabihin, may panawagan ng kaligtasan si Jesus. Ang maging tuon ninyo ay ang tunay na tumugon sa kanyang panawagan. Yun po yung mahalaga. Kung meron pong gospel call, ang prayer po ninyo ay, Lord, tulungan niyo ko na tumugon sa gospel call o sa panawagan ng kaligtasan. Na inyong ipanalangin ito at hingin ang tulong ng Diyos sa inyo nang makilala si Jesus at tunay na makita ang inyong kasalanan at makita na ang kapatawaran ay matatanggap lamang mula kay Jesus. At kung ikaw ay mananampalataya sa kanyang ginawang kasalanan, magsisi sa iyong kasalanan at tunay na talikuran ang kasalanan at mamuhay na sumusunod kay Jesus, tunay na ikaw ay makakatanggap ng buhay na walang hanggan. So may mensahe po ang ating Panginoon. Si John the Baptist may mensahe, si Jesus may mensahe. Ano ang generation natin ngayon? Tutugon ba tayo sa kanyang panawagan o hindi? Luke chapter 7, natin pong basahin from verse 24 to 35. Basahin ko po ito in ESV version. When John's messengers had gone,
Jesus began to speak to the crowds concerning John. What did you go out into the wilderness to see? A reed shaken by the wind? What did you go out to see? A man dressed in soft clothing? Behold, those who are dressed in splendid clothing and live in luxury are in king's courts. What then did you go out to see? A prophet? Yes, I tell you, and more than a prophet. This is he of whom it is written, Behold, I send my messenger before your face, who will prepare your way before you. I tell you, among those born of women, none is greater than John. Yet the one who is least in the kingdom of God is greater than he. When all the people heard this, and the tax collectors too, they declared God just, having been baptized with the baptism of John. But the Pharisees and the lawyers rejected the purposes of God for themselves, not having been baptized by him. To what then shall I compare the people of this generation? And what are they like? They are like children sitting in the marketplace and calling to one another. We played the flute for you, and you did not dance. We sang a dirge, and you did not weep. For John the Baptist has come eating no bread and drinking no wine, and you say he has a demon. The Son of Man has come eating and drinking, and you say, Look at him, a glutton and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners. Yet wisdom is justified by all her children. So yung outline po natin this morning is simple. Apat na bahagi lamang po ito. The greatness of John the Baptist, verses 24 to 28. The two responses to God's call, okay, verses 29-30. The generation that refused John and Jesus, 31 to 33, and the wisdom of God. So simulan po natin sa unang bahagi. Hindi ko na po babasahin yung verse 24 to 28. Okay? Kung inyo maalala, yung ating pong pag-aaral last Sunday, ating tinignan ang naging katanungan ni John the Baptist patungkol kay Jesus. Are you the one who is to come, or shall we look for another? So para dito ipinapakita na parang may katanungan si John the Baptist o nagda-doubt siya in some way kung si Jesus na nga ang Messiah. Pero meron naging kasagutan si Jesus. Sabi ni Jesus, Go and tell John what you have seen and heard. The blind receive their sight, the lame walk, lepers are cleansed, and the deaf hear. The dead are raised up, the poor have good news preached to them, and blessed is the one who is not offended by me. Si Jesus ang Messiah, okay, ang ipinangako pong tagapagligtas. Siya ang the one who is to come. Siya po yung inaantay ng bayan ng Israel. Siya yung inaantay na tagapagligtas na itinuturo pa lamang from Genesis chapter 3, at dito ay siya'y dumating na. So kung may katanungan kayo kung paano maliligtas sa inyong kasalanan, ang kasagutan ay naririto na. Si Jesus ang kaligtasang ipinangako ng Diyos. Lahat tayo makasalanan. Ang magiging question, paano ako mapapatawad? Hindi po sa mabubuting gawa. Hindi po sa ritual, hindi po sa ating mga sarili, kung hindi ang kaligtasan ay tanging matatagpuan lamang kay Kristo Jesus. Hindi na ninyo kailangan pa maghanap. Narito na at patuloy na hinahayag sa salita ng Diyos, sa ating church na si Jesus, na inyong dapat panampalatayanan at tumugon ng pagkilala na kayo ay makasalanan at magsisi at lumapit sa Diyos na nagpapakumbaba at kinikilala ang ginawa ni Jesus para sa inyong kaligtasan. Siya ang gumawa ng paraan upang ang isang tao ay maligtas. Wala po tayong parte doon. Yun po yung kagandahan. Kaya po may faith. Faith is believing. Believing in Jesus Christ na siya ang nagligtas sa akin, hindi ang aking sarili. Yun po yung kagandahan. At mahalaga na makita po natin ito. So may tanong si John, may kasagutan si Jesus, pero may mga tao, actually at that moment, dito po sa ating passage, meron pong mga nakikinig sa mga oras na yon na maaring mag-isip sila din na tamang, okay, may tanong si John, nag-doubt kaya siya? Hindi ba siya tunay kaya na nananampalataya kay Jesus? At dito si Jesus ay may mensahe sa lahat na naroon patungkol kay John, at ipapakita ni Jesus sa kanila kung sino nga ba si John the Baptist. So para at least maalis yung kanilang pag-iisip na kung si John man ay nag-doubt sa kanya. Kaya nga dito, makikita natin, nagsimula si Jesus na ipakilala si John sa pamamagitan ng mga katanungan. At ating isa-isahin ang mga katanungan na ito. Yung unang katanungan, what did you go out into the wilderness to see?
Alam natin na si John, yung kanyang ministry ay nasaan? Sa wilderness. Sabi sa Matthew chapter 3 verse 1, in those days John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea. Then, pangalawang katanungan ni Jesus, a reed shaken by the wind? Okay, anong klaseng preacher ba nakita ninyo sa wilderness? Sabi ni Jesus, a reed shaken by the wind? Question mark. Okay? Siya ba ay mahina at nadadala ng opinion ng tao? Kaya dito, sabi nga, reed shaken by the wind. Okay, maraming mga teachers ngayon na gano'n eh. Kung ano yung opinion ng tao, anong pananaw ng tao, dun siya. Pero makikita natin dito sinasabi ni ni Jesus na hindi gano'n si John the Baptist. Alam natin na ang message ni John ay diretso. Ano yung panawagan ni John the Baptist? Repent. So kapag nag-preach siya about repentance, ano yung topic ng repentance? It's about sin. Ang kanyang panawagan sa pagdating ni Jesus ay panawagan na makita ng tao ang kanilang kasalanan at sila ay magsisi. Direct to the point yung message ni John the Baptist. Okay? At mahalaga na napapakinggan po natin yon dahil ang pinaka-problema po ng tao, ng lahat ng sanlibutan, iisa lamang. Hindi po ang pera. Hindi po ang gasoline pagtaas. Kaya hindi po yun yung pinakamalaking problema natin. Ang pinakamalaking problema ng sanlibutan ay ang kanyang pagkakahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Kaya ang repentance ay mahalaga na bahagi ng testimony ng isang tunay na mananampalataya. Ikaw nga ba ay tunay na tumalikod sa kasalanan? At ngayon ay sumusunod na kay Jesus. Hindi ho, parang magpe-profess ako na Christian ako, pero you're still living in sin. Alam mo, yung patuloy ka na namumuhay sa kasalanan at hindi mo tinatalikuran ito. Ibig sabihin, kung ikaw ay isang tunay na mananampalataya, tumugon ka sa panawagan ng Diyos na magsisi at ito ay dapat na nakikita sa iyong buhay. So si John the Baptist, hindi po siya isang reed na nasisway kung hindi direkta po yung kanyang panawagan ng kaligtasan na kayo ay dapat na magsisi sa inyong kasalanan. May question muli si Jesus at sabi niya, what then did you go out to see? A man dressed in soft clothing? Behold, those who are dressed in splendid clothing and live in luxury are in king's courts. So hindi si John the Baptist yun. So dito parang dinidescribe dito ng ating Panginoon, makikita ninyo si John the Baptist ay hindi itong mga taong ito. Ano yung pananamit ni John the Baptist? Matthew chapter 3 verse 4, now John wore a garment of camel's hair and a leather belt around his waist, and his food was locust and wild honey. Ito po yung tamang diet. Locust and wild honey. Joke lamang po yun, ano? Pero yun po yung kinakain niya. Okay? Muli ito ay hindi ayon kung ating titignan sa gusto ng mga tao, 'di ba? Ngayon kapag tumitingin tayo sa isang tagapagturo, kunyari daw kung ako naka-dress in camel's hair and leather belt, sa tingin niyo seseryosohin niyo ako? Sino 'to? Siyempre, we would think that way, pero dito pinapakita ng ating Panginoon, hindi. Ang aking tagapaglingkod ay isang taong simple lamang pero maghahatid ng katotohanan sa inyong lahat. Hindi dapat tayo tumingin sa tao, kundi tumingin tayo doon sa mensahe na hatid ni John the Baptist. Si John ay simple at hindi siya mula sa royalty o nakabase sa antas ng pananaw ng tao. Sabi nga ni John MacArthur, and I quote, John not only spoke like a prophet, but also lived like one. There was not a trace of self-aggrandizement in his life. He did not live a life of indulgent luxury, but of austerity and self-denial, of separation from the world and devotion to God. So ang tamang pagkilala kay John ay isang tao na may integridad. Okay? Isang tao na ang tuon lamang sa buhay ay ang kanyang panawagan mula sa Diyos na ihayag ang pagdating ni Jesus at tawagin ang lahat na magsisi sa kanilang mga kasalanan. Then may question muli si Jesus Christ. What then did you go out to see? A prophet? Yes. Ang sagot ng ating Panginoon. Alam natin na si John the Baptist ay isang propeta. Pero maganda na marinig natin ito mula kay Jesus. Sabi niya doon, yes, I tell you, and more than a prophet. So dito itinataas ng ating Panginoon kung sino si John the Baptist. This is he of whom it is written, behold, I send my messenger before your face,
who will prepare your way before you. So ang kagandahan actually po ng kasagutan ni Jesus ay ang pag-quote ni Jesus sa Malakay chapter 3 verse 1 at sabi po doon sa Malakay 3:1, "Behold, I send my messenger, and he will prepare the way before me, and the Lord whom you seek will suddenly come to his temple, and the messenger of the covenant in whom you delight, behold, he is coming, says the Lord of hosts." Ito po ay prophecy 400 years bago po dumating si Jesus. Ito po yung tinatawag na intertestamental time. Okay, ito po yung year ng after ng Malakay. Total, wala pong pinadala si God na prophet, wala pong word, wala pong revelation, 400 years po na tahimik. Isipin nyo na, for so long, ang daming mga prophets, biglang nag-stop. And then dumating si John the Baptist. Ito na yung pangako 400 years ago na kanilang inaantay. Okay? Anong hinahayag dito ni Jesus? Na si John the Baptist ay prophet at ang katuparan ng pangako ng Diyos 300 years ago. Narito na siya, sabi ni Jesus. Hinanda na niya ang pagdating ko. For sure, narinig na nila ang mga salita na sinabi ni John the Baptist patungkol kay Jesus. Let me give you some example, okay? Sabi dito, John 1, in John 1, 29-30, the next day he saw Jesus coming toward him and said, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." So may declaration dito, si John the Baptist kung sino ang ating Panginoong Jesus. "This is he of whom I said, after me comes a man who ranks before me because he was before me." Galing, ang mga declaration ni John the Baptist. Kaya hindi natin pwedeng sabihin that he did not believe. Gusto lang niya na magtanong upang maisaguro para sa ating lahat ngayon at kung sino man ang magtatanong na si Jesus na nga is the one who we are to see. Dagdag pa ni John sa verse 34, sa chapter 1, "And I have seen and have borne witness that this is the Son of God." So, kumpleto po yung paghayag ng ni John the Baptist patungkol kay Jesus. At for sure, nabalita po ito. So, hindi po dahil chismoso yung mga tao at that time, kasi nga inaantay actually sa Israel yung pagdating ng Messiah. So, anything na nagpo-point kay Jesus Christ, for sure, ikikwento po ito sa maraming tao at kanilang narinig. Pero yung magiging katanungan natin, why the greatest? Bakit kaya siya ang higit sa mga propeta kumpara noon pa? Dahil siya ang naghanda ng pagdating ni Jesus at ang privilege na makita niya ang Messiah na itinuturo lamang ng mga nauna sa kanya. Yun yung greatest privilege ni John. Thousands of years, dinideclare na yung pagdating ng ating Panginoong Jesus. May prophecy na, hinahayag ito ng mga propeta before, pero wala silang idea kung sino ito. Si John the Baptist, kanyang nakita si Jesus. Pinsan niya eh. Diba? Pero may dagdag pa si Jesus na mensahe sa lahat. Kung si John the Baptist, sabi ni Jesus, none is greater than John, may greater pa rin sa kanya. Sabi ni Jesus, yet the one who is least in the kingdom of God is greater than he. Ito isang paghayag na nakaka-humble na tayo sa ating henerasyon ay hihigit pa kay John. Hindi dahil mas magaling tayo sa kanya, far from it, pero tayo ngayon ay may privilege na ating higit na makilala o na nakikilala si Jesus kaysa kay John dahil narinig na natin ang buong kaligtasang ginawa ni Jesus para sa taong makasalanan. Si John, nakita niya, hinayag niya, hinanda niya yung pagdating ni Jesus, pero hindi niya nakita yung kamatayan. Hindi nakita niya yung kaligtasang hatid ni Jesus, kung paano niya tayo niligtas, kung paano tayo napatawad sa ating mga kasalanan. Tayo, na-witness natin yun. Napakaganda pong mensahe yun sa ating lahat. Yung ina-anticipate ng mga taong nauna sa atin, na-anticipate nila Abraham, nila Moses, nila David, ng mga nauna sa atin, hindi nila nakita, hindi nila narinig. From heaven na lang nila nakita ang lahat. Tayo ngayon, in our generation, malinaw na. Siguro nga, mas malinaw ngayon kaysa nung narinig nyo yung gospel nung 1980s pa. Diba? Kasi mas naaral na ngayon eh. Mas malinaw na, mas buo na yung theology, mas malinaw na yung doktrina.
mas naibababa na yung mga eksplanasyon patungkol kay Kristo Jesus. Kaya tayo may privilege at blessing na makilala siya. At maganda na makita niyo po yung privilege na yun, na marinig po ninyo in comparison sa mga tao na nag-a-anticipate lamang sa pagdating ni Jesus. Sa bawat pag-aaral ng buhay ni Jesus, ang kaligtasan na kanyang ginawa ay napakahalaga na inyo pong makita. Ito ang pangako sa Genesis 3. Ito ang inaantay ng mga tao na may relasyon sa Diyos na may darating na Messiah. Kanilang inaantay ito, hindi nila nakita, hindi nila na-witness ang pagdating ng Messiah at ang ginawa ni Jesus para sa ating kaligtasan. That's why tayo po ay so privileged na mapakinggan po yung message po ng gospel. Na ngayon ating mababasa ito ng paulit-ulit pa. No, may Bible na tayo eh. Ay, hindi ko masyado naintindihan sa ESV. Basahin ko nga sa NIV. Ay, hindi ko masyado maintindihan English. Ay, basahin ko nga sa Magandang Balita Biblia, Tagalog. Ah, hindi ko masyado, medyo malalim yung ang ang version ng Tagalog. Meron bagong Filipino version tayo. Alam mo yun, parang tayo, in our generation, lahat ng nais natin na malaman, nandito na. Pero anong problema? Nini-neglect natin. Ayun, nini-neglect ninyo, ang dami ng Bible translation, dami ng books about Jesus Christ, hindi natin binibigyan ito ng halaga. Siguro nga, kung iisipin po natin, buhay si Abraham ngayon, babasahin niya ang lahat ng meron na pwede niyang matutunan at malaman patungkol kay Jesus. Dahil na-anticipate niya yan eh. Kaya nga makikita natin, we're so privileged, pero masyado tayong na-pamper at tayo ay naging spoiled at hindi naman natin most of the time talaga binibigyan ng kahalagahan ang mensahe ni Jesus. Sabi nga ni Jesus, yet the one who is least in the kingdom of God is greater than he. Matapos nilang marinig ang paghayag ni Jesus patungkol kay John the Baptist, ano ang naging response ng tao? So nakilala na nila si John the Baptist. In that short exhortation ng ating Panginoong Jesus, may dalawa pong response sa panawagan ng Diyos. Dalawang grupo ang may pagtugon sa hinahayag ni Jesus, the sinners and the righteous. Actually, dalawa lang naman din talaga yung tao. Isang tao na kinikilala yung kanyang sarili na siya ay makasalanan at isang tao na kinikilala ang kanyang sarili na hindi, okay naman ako. So, sino po kayo doon? So, tingnan po natin yung part po ng the sinners. They declared God just. Okay? Sabi po doon sa ating passage. Ano ibig sabihin that they declared God just? Na sila ay nag-a-agree sa Diyos patungkol sa kasalanan at sa katuwiran ng Diyos. Mahalaga po na makita natin yun. Dahil sila ay nananampalataya o naniwala sa mensahe ni John the Baptist, dahil sa kanilang paniniwala kay John the Baptist, kanilang sinabi sa Diyos, God is right about my sin. Ibig sabihin, may acknowledgement. Sabi sa Bible, ano sabi sa Bible? Ang tao ay makasalanan. Wala ni isa naging mabuti, wala ni isa na nakaabot sa kalawalatian ng Diyos, lahat ng tao ay makasalanan. Sabi din nila, sa kanilang pananaw, God is right to call me to repentance. Kasi yun yung panawagan ni John the Baptist. Tama si God na kanyang pinadala ang propetang ito upang ako'y tawagin na magsisi dahil ako nga ay tunay na makasalanan. And God's way of salvation is right. Tama lamang na makita ko na ako'y makasalanan, na ako ay magsisi dahil ito ang panawagan ng Diyos. Paano nila dineclare ito na ito ay katotohanan? Sa pamamagitan ng kanilang baptism. Di ba? So may mga tao at that time, nakinig sa mensahe ni John the Baptist, sila ay nagpabaptize. Ang baptism ay pag-confess nila ng kasalanan. Pagkilala nila na kailangan nila ng repentance, pagkilala nila sa kasalanan na kailangan nila itong talikuran, at ngayon na dapat sila ngayon ay nagpapasakop na sa ating Diyos. Na sila ay nananampalataya sa mensahe ni John the Baptist. So may tao na nananampalataya sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng panawagan ni John the Baptist. Pero may iba din na hindi. Sila po yung mga the righteous one. But the Pharisees and the lawyers rejected the purpose of God. May purpose si God eh. Nireject nila ito. Sabi nga, rejected the purpose of God
for themselves not having been baptized by Him. So, yung pagtalikod nila dun sa panawagan ng baptism ay hindi po pagkilala sa ating Panginoong Diyos lamang. Simple lamang po ito, kabaligtaran ng ginawa ng mga makasalanan. Ibig sabihin, hindi sila nag-agree sa purpose at plano ng Diyos para sa kaligtasan. Ano yung nasa puso nila? Hindi ko kailangan ng repentance, hindi ko kailangan ang mercy ni God, hindi ko kailangan ang daan ng kaligtasan o plano ng Panginoon para sa kaligtasan. Hindi lamang nila ni-reject yung mensahe ni John, kanilang tinalikuran mismo ang ating Panginoong Diyos. At si Jesus na naroon na nagpapakilala sa kanila na siya ang Mesaya na hinahayag ni John. So, makikita po natin doble-doble po yung kanilang pagtalikod. At nakakalungkot po ito. Sino ka kaya sa dalawang ito? Malinaw ang panawagan. Confess and repent of your sins and believe in Jesus Christ na siya ang anak ng Diyos na ipinangako sa atin na magliligtas sa ating mga kasalanan. Huwag sana ninyong talikuran ang malinaw na panawagan ni Jesus sa passage na ating pong inaaral. Manalangin kayo kung wala ka pa talaga kay Jesus. Humingi ka ng awa at biyaya na maunawaan ang katotohanan ito. In prayer, pwede niyo pong ipanalangin ito, Lord, tulungan mo ako na maunawaan ang aking naririnig patungkol sa kaligtasang hatid ni Jesus. Maawa po kayo sa akin. Kailangan ko po na mapatawad sa aking mga kasalanan at nais ko po kayong tunay na makilala at maligtas sa aking mga kasalanan. Pag-pray po ninyo yun. Don't just listen and don't just agree with me. Pray. Kasi kailangan po yung message ng salita ng Panginoon ay tunay ninyong marinig, maunawaan, tumugon. Kung hindi nyo man ito maunawaan yan, hindi mag-pray po kayo. Ipag-pray nyo yung aking sinabi. Humingi kayo ng tulong sa Panginoong Diyos. Ang concern ko ay ang mga nag-aakala na alam nila na nila ang gospel. Yun yung po yung pinakamalaking problema sa lahat ng churches. Kasi buong church, siyempre, lahat na kayo dito, lahat kayo tatanungin ko, majority of you, siyempre, hindi, kilala ko ang Panginoon. Yun po yung magiging pananaw ng marami. Pero paano kaya ito? Kung wala talagang pag-ibig sa Diyos, okay, marami kasing magkasabi na alam nila yung gospel, akala nila Christian na sila, pero paano natin malalaman kung sila nga ba ay wala pa talaga kay Kristo Jesus? Unang-una, kung walang talagang pag-ibig sa Diyos o kay Jesus. Makikita mo ito sa iyong buhay ngayon. Hindi siya ang prioridad. Automatic yun eh. Actually, pinakasimple na lamang yun eh. Kung si Kristo napakalaki ng ginawa sa iyo at ang buhay mo ay sa Kanya na, sabi nga sa Bible, you are not of your own, you were bought with a price, diba? Then we are to offer our lives to Him. Simple lamang po. Maraming magsasabing Christian siya pero hindi prioritize. Hindi nila pina-prioritize si Jesus. Una pa rin trabaho. Una pa rin kung anong gusto nilang unang gawin. Hindi aattend ng Shell, hindi aattend ng Sunday service. Uunahin yung mga bagay more than anything. Hindi siya prioridad, walang conviction sa sin. Alam mo yun, namumuhay sa kasalanan, walang repentance everyday. Walang takot kung makagawa ng kasalanan. Ang dami-daming ganyan eh. Magkasabing Christian pero walang takot gumawa ng kasalanan. Patuloy sa buhay na walang repentance, walang halaga ang prayer, walang pag-ibig sa kapwa mananampalataya. Hindi, Christian ako, pero walang relationship with any Christian. Weird. Weird yun. I tell you, weird. If you're saying you are a Christian and then you don't have any Christian friend, you don't have Christian fellowship, kung Christian ka, find one. Hindi pwedeng wala. Dapat po meron kang fellowship. Kasi nga, tinatawag ang church ay body of, di ba? Alam na alam nyo, galing nyo nga lahat eh. Because Christ is the head, we are the body, and the body has many parts, and each part has its own, di ba, responsibilities na kailangan gawin. Mahalaga na makita po yun. Okay? Kaya kailangan may pag-ibig ka sa mananampalataya. Are you excited to come here on Sunday to meet your brothers and sisters in Christ and to serve them? Ako excited na excited. Ako nga excited ako pumuntang Higher Rock. Gusto ko na nga kayong iwan eh. Joke lamang po yun.
Actually, sabi ko nga sa hire, sabi ko, miss na miss ko na ang BSL dahil nandito ako 'pag Sunday. Kaya nga lang, kailangan ko lang talagang matapos ang aking responsibility sa higher-up. Kasi ginusto ko rin yun, eh. Kumbaga sinabi kong gagawin ko yun, so I have to do my part, okay? Walang haligang salita ng Panginoong Diyos. Alam mo yun, Christian ako pero palaging naka-close lang yung Bible sa bahay. Nakakalungkot po. Walang pagnanais na maglingkod sa Diyos, pero gustong-gustong maglingkod sa ibang tao, pero sa Diyos wala. Bukang bibig lamang pero walang buhay, alam ninyo ito sa inyong mga sarili. Nawa hindi ikaw ang ikalawang grupo na tingin okay sila pero wala palang kaligtasan. So do not deceive yourself. Go to God, believe in Jesus Christ, repent of your sins. Mahalaga po ito na makita ninyo. Kasi ano po meron pong example na sa atin eh. May message, may dalawa nag-respond, isa nag-respond ng tama, isa nag-respond ng hindi. Kaya nga sa verse 31, makikita po natin yung generation that refused John and Jesus. Verse 31, explain po ito ni Jesus further. Yun po yung kagandahan ng pagtuturo ni Jesus. Hindi siya nag-iiwan ng sitwasyon na, okay, ano pa ba ibig sabihin noon? Kaya sa verse 31 to verse 34, sabi niya dito, to what then shall I compare the people of this generation and what are they like? They are like children sitting in the marketplace and calling to one another. We played the flute for you and you did not dance. We sang a dirge and you did not weep. Explain niya ngayon yung kanyang sinabi dito. Yung explanation mababasa natin in verse 33 and verse 34. For John the Baptist has come eating no bread and drinking no wine, and you say he has a demon. The Son of Man has come eating and drinking, and you say, look at him, a glutton and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners. Dito ngayon magiging practical si Jesus sa kanyang itinuturo. Kanya itong iahayag sa kanila kung anong henerasyon nga ba sila. Ang nasa isip na analogy dito ni Jesus ay isang children's song. Okay, sabi po ng isang commentator sa aking nabasa at naaral, sabi nga yung children's song daw ito, they are like children sitting in the marketplace calling to one another, we played the flute for you and you did not dance. We sing a dirge and you did not weep. Ano ang ibig sabihin dito ni Jesus? Hinahalintulad ito ni Jesus sa ministry niya at sa ministry ni John the Baptist. Galing niya eh. Diba? Parang minsan ganun. Iko-connect mo para maintindihan ng lahat yung isang bagay na naririnig nila palagi. So isang children's song ito siguro na naririnig nila sa lugar na yon. At ito yung ginamit ni Jesus Christ na analogy. We played the flute and you did not dance. Ito po yung ministry ni Jesus Christ. We sang a dirge and you did not weep. Ito po yung ministry ni John the Baptist. Parehas na sinasabi dito na hindi sila tumugon sa panawagan. Okay? Sa verse 33 and 34, hinahayag ni Jesus ito ng malinaw sa kanila. Okay? John the Baptist has come eating no bread, drinking no wine. You say he has a demon. Son of Man has come eating and drinking, and you say, look at him, a glutton and a drunkard, a friend of tax collector and sinners. Ano nga ba talaga gusto ninyo? No eating, no drinking, with drinking and eating, and then you still did not believe. Yun po yung problema ng tao at that time eh. Ano ba talaga gusto nyo? Sa dalawang ministry na ito, mayroon silang sariling criticism. Sa ministry ni John, na kanilang pananaw masyadong stricto, puro fasting, ayaw niyo siguro yun, ano? At puro panawagan ng repentance. Anong kanilang sinabi kay John the Baptist? Naku, napaka-stricto na ito, may demonyo yan. So, ganun yung kanilang pananaw doon sa ministry ni John the Baptist. Masyadong stricto tong si John. Larong sinabi kung hindi kasalanan ko, kasalanan ko, kasalanan ko, kasalanan ko. Magsisi ka, magsisi ka, magsisi ka. May demonyo yan. Sa ministry ni Jesus, the Son of Man, ang kanilang pananaw, sobrang gracious naman nito. Eating, drinking, okay? Friend of tax collectors and sinners. Bakit siya makikisama dito sa mga taong ito, makasalanan nito? Dapat sila nakikisama sa amin. Kasi mga Pharisees kami yung mga matutuwid. Kami yung mga mabubuti. Napaka nito, kung si Jesus na ito, itong mga kasama niya. Wala siyang ginawa kundi makiparty sa mga taong ito. Anong sinabi nila kay Jesus? A glutton and a drunkard.
So, dalawang bagay, magkaiba ng klase ng ministry, parehas na may criticism. Hindi mabuti ito. Ito ang pananaw ng mga Pharisees o leaders of the law sa ministry nila Jesus at ni John the Baptist dahil sila ay may sariling pananaw kung ano ang kaligtasan. Yun yung problema. Pag ayaw ninyo ng calling to repentance, may sin teaching, ayaw ninyo ito, ayoko yan. Kasi iba-iba akong pananaw sa sin eh. May iba akong pananaw sa repentance eh. May iba akong pananaw. Kaya ganun po yung problema ng tao. So, kung ganun kayo, pagka nakakapakinig kayo ng preaching about sin and calling of repentance at parang, si Brother J, wala, every Sunday na lang yan. Puro na lang kasalanan ng tao. Dahil maaari na may pananaw ka sa sarili mo na ikaw ay mabuti. At meron kang sariling pananaw sa sarili mo na may kakayanan ako na mapatawad sa aking mga nagagawang kasalanan. So meron po silang sariling pananaw. At ayaw po nila ang plano ng ating Panginoong Diyos. Yun lamang po yun eh. Kung mabuti naman, ay, masyado nang mabait itong si Brother J, parang hindi naman ano. Gusto niya palagi merong kainan, kaya nga next Sunday may breakfast fellowship pa. Oh. Puro naman tong church na to, purong kainan naman. Kaya tumataas tuloy yung mga presyon ng bawat isa, mataas ang sugar, cholesterol. Sige, wala na nga lang next week, na joke lang yun. Okay. Pero mainly, ayaw lang talaga nila ng plano ng Diyos. Makikita natin, si John, katuparan ng prophecy sa Malakay chapter 3. Dumating na siya. Hinayag na ni Jesus ang Lamb of God who takes the way of the sin of the world. Ito ay wala pa rin sa kanila. Alam mo yun? May prophecy, alam nila yung prophecy in Malakay 3, dumating na, baliwala sa kanila. Okay? And I pray, and really pray, na sana huwag kayong madala sa inyong sariling pananaw din sa kaligtasan. Kasi may plano na si God eh. Kanyang pinadala na ang tagapaghanda ng pagdating ng Messiah, dumating na yung Messiah. I pray na inyo pong makita na ito yung plano ng Diyos at magpasakop po kayo dun sa plano niya na inanda ng kaligtasan para sa atin. So do not be a critic, but believe in Jesus' words. Maaring hindi ka critic, tama ka naman Brother J, pero ayoko yung fellowship, ayoko yan. Ayoko yung alam mo yun, yung makikipagkaibigan pa sa inyo. Ayoko magki-serve sa church. Meron akong way of serving. Okay? Ganun din yun. Ayaw nyo pa rin yung plano at salita ng Panginoon. Kasi may calling sa Bible in the church that we are to do one anothering. Kaya nga, kung may one anothering, ibig sabihin, may serving one another. Bahagi po yun. So inyong tignan po kung meron kayong sariling pananaw ng kaligtasan na inililinya nyo sa inyong preference at hindi doon sa plano ng Panginoon. Inyong tignan ang panawagan ni John the Baptist. Inyong pakinggan ang mga salita ni Jesus, ang kanyang panawagan ng kaligtasan. Do not be a critic but believe in Jesus' words. Dahil ang kanyang salita ang tunay na naghahatid ng kaligtasan, kapatawaran at buhay na walang hanggan. Nakakalungkot ang kanilang henerasyon, pero ito ay walang pagkakaiba kahit ngayon. Kaya ang panawagan pa rin ay hindi nagbabago. Believe in Jesus Christ and repent of your sins. Wala pa rin change. Kung yung generation nila, yun yung panawagan, hindi po natin babaguhin ito dahil ito po ang mensahe na tunay na maghahatid ng kaligtasan, mensahe na maghahatid ng tunay na kapatawaran. So pray about it. Humble before God. By grace, He will move and enable you to come to true faith and true repentance. Ano ang kasigurahan ng lahat ng aking sinabi? Sige, Brother Jay, kung totoo yan. Kung totoo yung plano ng Diyos, nakita kay John the Baptist, na ihayag kay Kristo Jesus, yung panawagan ng faith and repentance, paano ko makikita na ito ay totoo? Last verse, the wisdom of God. Sabi po doon, yet wisdom is justified by all her children. Eh maganda po yung passage po na ito. Minsan i-skip po natin ito. Paano natin ito mapapatunayan na ang panawagan ni John at ni Jesus ay tunay? Makikita po ito sa mga anak ng Diyos. Tandaan niyo po yun, Kung tunay ang faith and repentance, kung tunay ang plano ng Diyos, it must be seen in His children. So it's not just profession.
it is seen in the lives of believers, His children. Wisdom is justified. Ano ibig sabihin nito? God's plan of salvation is true. Kasi may wisdom na ipinakita si God. Ang wisdom ni God, ang tao maliligtas hindi sa kanilang mabubuting gawa. Kasi ang wisdom ng tao, gagawa ako ng paraan para ako ay maligtas. Sabi ni God, hindi yan yung wisdom ko. Ang wisdom ninyo will fail you. Ang wisdom ni God, meron akong ipinangako, nung unang nagkasala pa lang si Adam and Eve, ito ay aking tutuparin throughout those years na daraan. And throughout those years na napakahaba, for 4,000 years, nagbibigay ang ating Panginoong Diyos ng mga prophecy kung saan tinuturo, ito yung darating, ito yung darating, ito yung darating. Itong passage na ito tinuturo si Jesus. At sa pinakahuling panahon ng prophet, which is Prophet Malakay, sinabi niya dito sa panghuli na Malakay chapter 3 na may darating na isang maghahanda ng tagapagligtas. Ihahanda niya yung daan. Ito yung aking wisdom. Ang kaligtasan, hindi ito sa tao. Manggagaling ito sa ipinangakong anak na darating na tagapagligtas. At sino yung dumating? Si Jesus Christ, anak ng Diyos. Because salvation comes from the Lord. Hindi salvation comes from me. Salvation comes from the Lord. It is only from Jesus Christ. God's plan of salvation is true. Malinaw ito sa Bible na hatid lamang ito ni Jesus. Totoo ang panawagan ni John at ni Jesus at kailangan ng makasalanan tumugon. At sa biyaya ng Diyos, ang tumugon ay tunay na napalaya na sa kasalanan, siya ay napatawad na, siya ay nalinis na, may tunay ng kagalakan kay Jesus, naging bahagi na ng pamilya ng Diyos, nagpapasakop na kay Jesus, bahagi ng church, naglilingkod, naghahayag ng mabuting balita sa lahat para din ang iba ay maligtas. Yun yung mga anak ng Diyos. Nagpapatuloy na nagnanais na makilala siya. Patuloy na may pag-ibig kay Kristo Jesus. Patuloy na nagnanais na, Lord, gusto ko pong mamuhay ng matuwid para ikaw ay maluwalhati. Ang tuon hindi na sarili. Ang tuon ay ang masunod ang Diyos, maluwalhati siya. At i-anticipate yung araw na atin siyang makakasama. Ang isang tunay na mananampalataya napapagod sa kasalanan dahil nagnanais siya ng tunay na katuwiran. Di ba kayo napapagod sa kasalanan ninyo? Ako actually excited na ako. Alam mo yung araw na wala ng kasalanan, araw na hindi na ako maiinis kay Del, kay James, araw na hindi na ako magagalit pag nagda-drive ako. Di ba nakakainis? Nakakasama ng loob na nagkakasala ka. Tapos alam mo yung kalakihan ng ginawa ni Jesus para sa'yo. Ako, totally ayoko na magkasala eh. Kung mamuhay talaga sumusunod. At yun yung desire ko everyday. Yun yung prayer namin everyday ng family ko. Lord, help us to walk in righteousness. Lord, help us to walk not following our desires. Dahil lang siyang tunay na anak ng Diyos, ang desire niya maluwalhati lang ang Diyos. Lumugo ng tunay kay Kristo Jesus. Maibaghagi ang mabuting balita. And I pray na ganun din sana ang puso ninyo. Hindi man kayo nandun sa sitwasyon na yun, but I pray na nandun kayo, patungo kayo doon sa desire na, Lord, tama, ang buhay ko hindi na ito sa akin. Ang buhay ko sa iyo na. Tulungan niyo po ko araw-araw na ialay ito para sa iyo. Na hanggang sa mamatay ako, inaalay ko ang buhay ko para sa iyong kaluwalhatian lamang. So ang kaligtasan ay hindi profession of faith. It is seen in the wisdom of God in His children. Kaya nga, tayo, we have the wisdom of God. And if you have the wisdom of God in you, your desire will be aligned doon sa desire ni Jesus Christ nung siya ay bumaba dito sa lupa. Ano yung naging buhay ni Jesus nung nandito siya sa lupa? To do His will? No. To do the will of the Father.
And then sasabihin natin, we are one with Jesus Christ. And if we are one with Jesus Christ, our will and desire should always be in line with the Father, just like Jesus Christ. And we are to trust God. Sa trabaho ninyo, trust the Lord. Sa family nyo, trust the Lord. Iwan nyo yung mga makamundong bagay, ibuhay nyo, ipaikot ninyo yung buong buhay nyo kay Kristo Jesus lamang. And then kay Kristo nakasentro, doon na ngayon susunod yung iba pang mga bagay. Hindi nyo gagawin sentro yung mga nandun sa labas, pilit yung pinapasok sa loob, na ang dapat na nasa sentro lamang ay si Jesus. Jesus lang. Ito si Christ, okay. May trabaho, hindi. Unahin ko si Kristo. Siya yung sentro eh. Merong mga ganitong bagay na maaaring lumayo sa akin, hindi. Aalisin ko yun. Outskirts lang sila. Si Jesus Christ lang ang sentro ng buhay ko. And then you will see what kind of life it will be if Christ is really the center of everything. Evidence ng wisdom ng Diyos, ang buhay ng bawat mananampalataya na tunay na nabago ng mabuting balita ni Jesus. And I pray na kayo din ay tunay na manampalataya kay Jesus, magsisi sa inyong mga kasalanan, dahil simple lamang po yung mensahe ni John the Baptist. Di ba? Ano yung mensahe ni John the Baptist? Repent, okay? Repent of your sins, believe in Jesus Christ, and have eternal life in His name. Let us pray. Lord, once again, thank you for your message. Thank you for teaching us. Thank you for making things clear, Panginoon Ama, sa aming lahat, na ang tunay na kaligtasan ay na kay Kristo Jesus po lamang. Lord, I pray na tunay po kayo na kumilos sa puso po ng bawat isa na naririto. Kung wala pa po kay Kristo Jesus, I pray na mag-pray po sila, hingi ng inyong awa at biyaya na tunay kang makilala. Kung ang naririto ay mananampalataya na, tulungan nyo din po sila na makita yung wisdom ni God sa kanilang buhay bilang mga anak, na ang kanilang buhay ay nakasentro na kay Kristo Jesus, hindi na sa kanilang mga sarili, kung hindi namumuhay para lamang sa kaluwalhatian ng inyong pangalan, maihayag ang mabuting balita sa pagbibigay mensahe at sa buhay ito nakikita. So I pray for your mercy and grace. Thank you, Lord God, for your word. Thank you for everyone who is here. Thank you, Lord God, and I pray, Lord, for your blessing. In the coming days, I pray that you will guide them, Lord God, to live their lives for your glory. I pray, Lord, that you will enable them, Lord God, to practice their faith, showing Christ in their lives, growing in the character of Christ for the glory of your name. Until we meet, Lord God, next Sunday, in Jesus' name we pray. Amen.